Values Education 7 Quarter 2 Learning Competency 4B, nahihinuha na ang sama-samang pananalangin ng pamilya ay nakatutulong sa pagpapatatag ng pananampalataya at ugnayan ng mga kasapi nito. Batay sa nagdaan nating aralin, ang sama-samang pananalangin ay tinatawag din panalangin pansambahayan. Sa panalangin pansambahayan, ang pamilya ay nagtatakda ng tiyak na oras at lugar kung kailan at saan nila isasagawa ang sama-samang pananalangin. Ito ay sinisimulan sa pag-uusap kung saan ang bawat kasapi ng pamilya ay maaaring magbahagi ng kanilang karanasan at mga suliranin. Pag-uusapan din ang mga nais ipagpasalamat at hilingin ng bawat isa upang maisama sa gagawing pananalangin. Karaniwan itong pinangungunahan ng mga magulang, subalit sa panalangin pansambahayan, maaari ring atasan ng mga anak sa pananalangin para sa buong pamilya. Sa ating aralin ngayon, pag-uusapan natin kung paano nakatutulong ang sama-samang pananalangin ng pamilya sa ating pamilya at personal na pamumuhay. Inyong pakinggan ang dalawang kwento ng pamilyang nagsasagawa ng sama-samang pananalangin. Suriin kung paano nakatulong sa dalawang pamilya ang pagsasagawa ng panalangin pansambahayan. Sagutin ang tanong pagkatapos ng kwento. Si Friren ang panganay sa apat na magkakapatid. Tuwing ikasyam ng gabi, ang kanyang pamilya ay nagtitipon-tipon sa kanilang tahanan upang magsagawa ng sama-samang pananalangin. Nang magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang nanay, siya na ang naatasang manguna sa kanilang pananalangin. Bagamat hindi agad gumaling ang kanyang nanay, nananalig ang buong pamilya sa magagawa ng kanilang panalangin pansambahayan. Sa paglipas ng mga araw, dahil sa regular na sama-samang pananalangin, lalong naging buo ang pagtitiwala nila sa mga magagawa ng Diyos. Kailanman ay hindi niya pinag-alinlanganan ang panalangin. Tinuruan niya ang mga kapatid na alisin ang mga negatibong kaisipan, maging ang mga masasamang gawain upang lalo silang pakinggan ng Diyos. Paglipas ng ilang buwan, naging maayos ang kalagayan ng nanay ni Friren. Nangako siya at ang buong pamilya na hindi magsasawa sa pagsasagawa ng panalangin pansambahayan sapagkat ito ang nagpatatag sa kanila, nagbigay ng kapayapaan sa kanilang tahanan at nagpagaling sa karamdaman ng may sakit. Tanong, paano nakatulong sa pananampalataya ng pamilya ni Friren ang sama-sama nilang pananalangin? Dumako naman tayo sa ikalawang kwento. Dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ni Fern, siya ang nagsisilbing ama at ina sa dalawa niyang kapatid. Tuwing Biyernes ng ikasampu ng gabi, tumitigil sila sa lahat ng kanilang ginagawa at nagtitipon-tipon upang magsagawa ng panalangin pangsambahayan. Bago nila isagawa ang pananalangin, hinihikayat ni Fern na magbahagi ang bawat isa ng naging karanasan nila sa paaralan at trabaho, ang kanilang mga pinagdadaanang problema, mga masasayang pangyayari, mga kahilingan, at nais ipagpasalamat. Dahil dito, lalong naging malapit ang loob ng magkakapatid sapagkat nakapagbabahagi at naririnig nila ang damdamin at karanasan ng isa't isa. Naipananalangin nila ng sama-sama ang kanilang mga problema, kahilingan at pagpapasalamat. Bagamat wala ang mga magulang ni Fern, nananatiling matibay ang samahan nilang magkakapatid. Tanong, paano nakatulong sa pamilya ni Fern ang pagsasagawa ng regular na sama-samang pananalangin? Ayon sa aralin natin noong nakaraan, ang sama-samang pananalangin ng pamilya ay nagpapalakas ng pagsasama ng mag-asawa, nagpapabawas ng stress at tensyon, nagtataguyod ng diwa ng pagkakaisa, nagpapatatag ng pananampalataya, at nagpapabuti ng kabataan. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng Brigham Young University at Harvard University. Kung ating susuriin ang mga ito, at batay sa mga kwento ng pamilya ni Friren at Fern, mahihinuhan natin na ang sama-samang pananalangin ng sambahayan ay nagpapatatag ng pananampalataya at nagpapalakas ng ugnayan ng mga kasapi ng pamilya. Ang panalangin pangsambahayan ay nagpapatatag ng pananampalataya dahil lumilikha ito ng space para ang bawat kasapi ng pamilya ay magkaroon ng pag-unlad sa espiritualidad sa pamamagitan ng magkasalong pananalangin at natututuan ng bawat isa na magtiwalang magkakasama sa magagawa ng Diyos. Ito rin ay nagtuturo ng pagiging mapagpasalamat at mapagtiwala sa Diyos. Pinalalalim din nito ang pagkaunawa ng bawat isa sa kanilang pananampalataya. Sa kabilang banda,
Ang panalangin pangsambahayan ay nakapagpapatibay o nakapagpapalakas din ng ugnayan sa pamilya, sapagkat ito ay nagdudulot ng bukas na komunikasyon, suporta at malasakit sa bawat isa. Sa pamamagitan ng regular na pananalangin, napakikinggan ng mga kasapi ng pamilya ang mga karanasan ng bawat isa, at ito'y lumilikha ng pagkakaisa at nagdudulot ng lalong pagmamahal. Ang regular na sama-samang pananalangin ay kapwa nakatutulong upang mapatatag ang pananampalataya sa Diyos at mapalalim ang kaugnayan sa pamilya. At dyan po nagwawakas ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuhan po kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!